Andito ako sa taas ng bundok. Bundok sa Barangay Lubot, Di Pakulaw. Baba na ako. Under renovation yung taas. Hindi naman siguro renovation. Ano siya? Kasalukuyang ginagawa. Tapos ito yung hagdan pababa. Ito lang yung dating access sa taas ng bundok. Paakyat pababa. Tapos dun sa may taas, gulat ako kasi ang laki na nung nagagawa eh. Tapos ang laki pa ng bakal, may mixer pa. Kung dito idinaan, paano? So nung libutin ko yung taas, sa kabilang side no. Sa kabila ng bundok, ginawa nila ng daan para makaakyat yung sasakyan tulad ng truck, para maiakyat yung buhangin, yung mga bakal, tsaka mga equipment na panghalo ng buhangin semento. Medyo sabihin natin mga nasa 30% na yung nagagawa sa taas. Alam nyo ba itong paakyat na to kanina feeling ko hindi ko na kaya. Suko na bumaba mula pa sa kalagitnaan. Suko na ako kasi itong paakyat ito medyo flat pa yan, pero doon sa mula umpisa hanggang gitna mataas yung baitang nung hagdan. Kakapagod. Tapos wala namang naka-indicate kung ilang step to, pero madaming waiting shed. Ayan puro waiting shed to. Tapos maayos yung mga bakal na kapitan. At mataas nga ako. Mataas nung inakyat ko. Ayan pababa na to, pabulusok na. Dito kapag ka nahulog ka, nadapa, doon na sa baba ang diretso mo. Nung paakyat, hirap. Pero ngayong pababa, okay na. Magaan na sa buhay ang pagbaba. Ang pag-akyat lang talaga kanina, grabe. Bibilang ka lang ng 10. Ngayon, tarik bibilang ka lang ng 10, pahinga. Hingang malalim. Pero kanina may nakasalubong akong isang pamilya. Ilan ba sila? Mga 7. May kasama pang dalagita. Isang matandang lalaki, the rest puro babae. Tapos yung isang babae, dalagita. Manakit nila to. Tapos parang basic lang, di man lang mga pinagpawisan. Samantala ako nandun sa dulo. Kilikili ko, singit. Umaagos. Tapos sa taas, wala kang sisilungan. Siguro dati may puno o may waiting shed siya. Yung pinakalas na waiting shed. Kaso dahil nga siya, renovation, reconstruction, basta yun na yun. Nire-renovate. Ayun. Open ang open sa taas. Wala kang masisilungan. Kita nyo naman kanina sa binidyohan ko nung una. As in, wala ka talagang sisilungan.
Sarap bumaba. Dire-diretso. Pero kanina nung umaakit ako, ay naku, no comment na lang talaga. Grabe. Saging. Saging. Tumubo. Ay buto kaya yung saging na kinain nila. Tapos niluwa dito. Di pa kulaw. Hindi pansinin tong itong bundok na to. Hindi siya pansinin ng mga rider. Na sana matuklasan ng ibang rider na meron ito sa Dipakulaw. Kala ko tanaw ko na yung baba. Malayo pa pala ako sa katotohanan. Inakit ko kaya ito halos 1 oras. Kakaibang experience na naman to. Hirap lumakad. Singit ko nagkakaskasan. Hahap dito. Papunta ako ng kasiguran talaga yung ruta ko. Yung last stop. Gusto ko mapuntahan yung beach nila. Tapos yung parang hills. Tsaka yung Tibu Tidal Pool. Kung pwede nang mapuntahan yung mga yun. Kasi dito pa lang sa Dipakulaw, yung binakbak ng bagyong sinalanta ni bagyong Juan. Binakbak niya yung yung kalsada ng Dipakulaw malapit sa beach. Tapos sabi sa Google, hindi pa siya pwedeng daanan. Sana lang pwede na. Pero may tinuturo si Google na shortcut, kumbaga pansamantala, na pwedeng daanan. Nakakit ng bundok. Tatagos ng bundok. Nga lang, kung sementado yung kalsada. Grabe oh. Sige nga. Ang tarik-tarik. Ang taas ng mga baitang. Hindi ko patanaw yung katotohanan. No, mga rider. Mga kapwa rider. Nasa Dipakulaw lang to. Kung mapunta kayo rito, mapadaan, pwede kayo ritong umakyat. Oh. Ganda. Bukuhan. Koprasan. Puro buko talaga. Ano pa? Ang layo ko pa. Layo ko pa sa katotohanan. Hindi ako makapagmabilis bumaba. Kasi nga ang tataas ng hakbang ng baitang. Mamaya mamali ng hakbang ng tapak ng paa. Magpagulong-gulong na lang talaga ako. May mga puno ng buko dito sa taas.
Yun nga lang, daming bunga. Nakukuha kaya to ng mga nasa ibaba? Kasi sayang din to. Or kahit yung inyug man lang. Yo! Konti pa. 5 minutes. Nandun ako sa baba. Ang tataas kasi ng baitang. Yung nanginginig na nga yung binti. Tapos ganito pa katataas yung hahakbakin mo pababa. Ay naku apo. Kanina doon sa mismong bayan ng Dipakulaw, maraming mga rider talaga ngayon na papunta dito. Marami kong nakakasabay. May mga pauwi na, pero mas marami yung papunta. Mas marami talaga sila. So, yung mismong daan ng Dipakulaw, madali lang siyang sundan kasi meron siyang guhit na linyang dilaw sa gitna, indication na main road. Ngayon doon sa sa bandang unahan ng barangay ng bayan ng Dipakulaw, barangay basta doon, meron siyang crossing pakaliwa kanan, tapos pareho siyang may guhit na dilaw. Kaya ngayon magdududa ka, mapaisip ka alin dito yung main road. Kaya salamat Google Map. Tingin kay Google Map, yung tamang ruta, yung pinaka main road kanan, ligo kanan. Pero sa kaliwa pwede din, pwede ka rin dumaan, kaso papasok ka sa loob ng barangay. Yung andun ako nakahinto at tinitingnan ko nga yung kalsada sa Google. Konti na lang ayun na. Andun pa kaya si Rip? Wala ng gulong. Ngayon, ayun, complete pa. Nung huminto ako, may huminto din na isa. NMAX. Tapos, parehas babae. Babae yung driver. Babae rin yung backride. Tapos, kanan sila, lumiko. Ay, sa kaliwa. Ako sa kanan eh. Ngayon, sa bandang unahan, lumiko ako ng kanan. Andoon yung mga kasamahan nila. Apat na motor. Tapos, may kanya-kanya ring backride na sakay. Ngayon, tinatawagan nila yung naiwan na yun, yung lumiko sa kaliwa. Tapos, kita mo yung mukha ng ibang kasamahan na naghihintay. Aburido na sa buhay. Para bang may pikon na pikon, inis na inis. Kasi nga, abala yung kasamahan nila. Naiwan, naligaw. Nilampasan ko sila. Ang lesson dun, huwag niyong iiwanan kasi yung kasamahan nyo. Kasi pag iniwanan nyo, matik yun. Maliligaw talaga yun. Lalo na kung hindi niya kabisado yung ruta, yung daan. Ano mangyayari dun? So ngayon, yun ako sa baba. Ang nangyari doon, ako galing sa pinakataas. Ang taas niya, pre.
Starting kalsada. Papunta dito, mula ron sa may main road ng Dipakulaw, sementado. O yung iiwanan yung kagrupo nyo. Kaya ang nangyari, kayo naghihintay dyan, nilampasan ko kayo, tapos malayo-layo na, maya-maya yung hinihintay nyo bigla sa akin lumampas, humaharurot ng takbo. Kayo naghihintay pa rin doon, naiwan na. O de, kayo rin ang lugi. Kaya huwag kayong nangiiwan ng kagrupo. Wawa naman yung iniiwanan nyo. Tapos parang kayo pa yung stress na stress sa buhay. Unfair. Pagka nag-rides, walang iwanan. Bye-bye. Diretso na ako ng Kasiguran. Medyo malayo pa. Hoping na hindi ako abuti ng hapon hanggang sa makarating doon. At sana maayos yung daan ng Dipakulaw para makadaan. Bye-bye. Ay. Bye-bye. Pagod. Bye-bye. Bye-bye.